Kabanata 2061. Nagulat si Wayland, tapos bigla siyang tumawa. Sinusubukan mo bang utusan ako? Nandoon lang siya para tingnan kung ano ang nangyayari at tumulong, ngunit ngayon ay inuutusan siya. Binuksan ni Cameron ang pinto ng kotse at ngumiti. Nandito ka pa rin at nakakatulong na. Bakit mabibitin sa mga detalye? Bilisan mo, hindi mo ba nakikitang napakaraming dugo? Natigilan si Mahina. Ipinarinig ni Cameron na ang lahat ng dugong ito ay hindi dahil sa kanya. Napabuntong hininga si Wayland at tinulungan si Mahina na isakay ang lalaki sa sasakyan. Pagkatapos ay inutusan siya ni Cameron na dalhin siya at humingi ng isang tao na linisin ang lugar. Itinali ni Cameron ang mga lalaki at umupo sa backseat ng kotse ni Wayland, at ginawa siyang driver. Tara na, tumawa si Wayland, pinaandar ang sasakyan, at umalis. Naglakad sina Wayland at Cameron sa Southern Manor at ang butler na kakatanggap lang ng balita ay sumugod, mukhang nag-aalala. Sir, narinig kong sinabi ni Mahina na may nagtangkang tambangan sa iyo. Nasaktan ka ba? Hindi. Bumalik ang tingin niya kay Wayland. Salamat sa lahat kay Mr. Goldman. Nagpasalamat sa kanya ang mayordomo. Gusto kong magpasalamat sa iyo sa ngalan ni Mr. Southern. Napangiti si Wayland. Huwag mo nang banggitin. Wayland. Lumabas si Daisy sa sala, nakita si Wayland, at nakangiting sumugod. Niyakap siya ni Wayland. Mukhang ang saya mo dito. Ngumiti siya ng husto. Mabait sa akin sina Cameron at Mr. Southern Sr. Nag-cross arm si Cameron at nagtaas ng kilay. Ang mga magagandang babae lang ang tinatrato ng ganyan. Ilang araw nang naninirahan doon si Daisy at sanay na siya sa mga kalokohan ni Cameron. Aasa rin siya nito ngunit hinding-hindi niya ito tatantanan, isang tunay na Ginoo. Iyon ang dahilan kung bakit hinayaan niya ang kanyang pagbabantay sa paligid niya. Hindi niya alam kung bakit wala siyang pakialam sa paligid niya. Inimbitahan ng mayordomo si Wayland sa loob ng bahay at pinasuot sa kasambahay ang tukor. Pumasok si Mahina at huminto sa tabi ni Cameron, pagkatapos ay bamulong, ano ang gagawin natin sa iba pang mga tao? Kinuha ni Cameron ang kanyang tasa ng tsaa. Wala, hayaan mo silang magutom ng ilang araw. Nag-alinlangan si Mahina. Pero Mr. Southern, sumagot si Cameron, hindi namin ito may tatago sa kanya. Pagkaalis ni Mahina, ibinaba ni Wayland ang kanyang tasa at tumingin sa kanya. May suspect ka ba? Nagkibit balikat siya. Hindi pa. Dahan-dahan niyang ininom ang tsaa niya at nagtaas ng kilay. Gusto mo bang tumulong? Napangiti si Wayland. Mukhang tiwala ka sa tingin ko na hindi mo kailangan ng tulong ko. Sumimsim si Cameron. Ngunit may isang bagay na kailangan ko ng iyong tulong. Hindi sumagot si Wayland. Ibinaba ni Cameron ang kanyang tasa. Nandito ka para sa negosyo. Bakit hindi tayo magtulungan? Sa pinansyal na katayuan ng Goldman, sa palagay ko ay hindi magiging mahirap ang pagkuha sa isang negosyo. Napapikit si Wayland dahil naramdaman niyang may binabalak si Cameron. Depende iyan sa kung gaano kasinsero sa partnership na ito. Nawala ang ngiti ni Cameron. Paano mo napagmamalasakit ang mga benepisyo ngayon? Pinasadahan ni Wayland ang kanyang daliri sa gilid ng tasa at mahinahong sinabi, nabalitaan ko na pinutol ni Fabio ang supply mo ng alak. Kung gusto mong putulin ko ang pananalapi ni Fabio, from a business point of view, kaming mga Goldman ay walang relasyon kay Fabio, kaya hindi kami dapat nakikialam. Bakit ako makikisali? Mukha namang kalmado si Cameron. Hindi ba sa mga Goldman ang night banquet? Tumigil si Wayland at hindi sumagot. Tumayo si Cameron at lumapit sa kanya, saka tumingin sa kanya. Dapat ba tayong magtulungan upang makita kung ano ang nangyari sa ngayon? Kabanata 2062. Kung hindi ka nagdala ng sapat na pera, ayos lang. Inilabas niya ang isang gusot na tseke at inilagay iyon sa harapan niya. Mayroon kaming mga bangko sa isla. Napangiti si Daisy dahil nakita niya kung paano nagsisikap si Cameron na kumuha ng pera mula sa bulsa ng kanyang kapatid. Hinawakan ni Wayland ang tseke gamit ang dalawang daliri. Sigurado ka, tumango si Cameron. Bumagsak ang puso ni Daisy, at malungkot siyang tumingin kay Cameron. Si Colton ay isang kuripot, at walang makakakuha ng pera mula sa kanya. Sa kabilang banda, mangangailangan si Wayland ng 10 ulit kung kukuha sila ng pera sa kanya. Mukhang matalinong tao si Cameron, kaya bakit niya iisipin na ibibigay lang sa kanya ni Wayland ang pera? Nang hapong iyon, nagmamadaling bumalik si Sonny. Nalaman niyang inatake si Cameron at nagpadala na ng isang tao para alamin kung sino ang mga umaatake.
Kahit alam niyang hindi hayagang magpapadala si Fabio ng mga mersenaryo sa teritoryo ng Southern Clan para palayasin si Cameron. Sinabi sa kanya ni Cameron ang lahat tungkol sa nangyari sa Eastgate Clubhouse sa pag-aaral. Kumunat ang noo ni Sonny. Sa tingin mo ba ay nagtutulungan sina Fabio at Eastgate? Nakasandal si Cameron sa dingding habang nakakross arms. Aalamin natin kapag alam natin kung ano ang mali sa alak. Kung may mga isyu sa alak, nangangahulugan ito na ibinebenta ito ng Eastgate kay Fabio at pagkatapos ay bibili ng mababang kalidad na alak sa doble ng presyo at ibinebenta ito sa mas mataas na presyo. Ang may-ari ng Eastgate ay isang tusong negosyante, kaya hindi sila tatakbo sa kawalan. Isa pa, hindi lang siya tatahimik kung niloko siya. Kung itinago niya ang katotohanan, ibig sabihin ay may kinalaman siya dito. Kung paniniwalaan siya ni Cameron at iisipin na niloko siya ni Fabio, magkakaproblema ang Southern Clan. Sa loob ng 2 araw, natuklasan ni Mahina ang problema sa batch ng alak. Kinumpirma na ito ay isang batch ng murang alak na kinabibilangan ng mga mababang kalidad na walang petsa ng produksyon na hinaluan ng peking alak. Tumayo si Cameron sa likod ng mga kortina at dahan-daang tinanggal ang kanyang mga benda habang nakaharap ang likod kay Mahina. Pagbibenta ng mababang kalidad na alak sa mataas na presyo at kumikita mula sa margin. Kung ang mga entertainment establishment na pag-aari ng ating Southern Clan ay nalantad sa pagbibenta ng peking alak, ang ating mga kaaway ay magkakaroon ng pagkakataon na sakupin. Kumunat ang noo ni Mahina. Hindi ko inaasahan na makakatrabaho ang Eastgate kay Fabio. Pumasok si Cameron sa shower. Noon pa man ay gustong kunin ni Fabio ang aming mga negosyo, at nagsisimula siya sa clubhouse. Kung hindi siya napansin, itutuloy niya iyon, pero kung ma-expose siya, sisubog na lang niya ang isyu na nagbebenta kami ng peking alak para pasabugan ang mga bagay-bagay. Umupo siya sa bathtub, at pagkatapos ay dinala ni Mahina ang rose essential oil. Inilapat niya ito sa kanyang balat at bamantong hininga. Kapag nangyari iyon, lahat ay tatakbo sa mga clubhouse sa Timog Kanluran, at tayo ay magdurusa ng malaking kawalan. Nagbaba ng tingin si Mahina. Kaya naman pinuputol ni Fabio ang mga supply ng alak. May plano siya noon pa man. Lumingon sa kanya si Cameron. Maaari ba nating hawakan ang batch ng alak na iyon? Tumango si Mahina. Nasa barko lahat ng crates. Walang manghihipaw sa kanila nang walang mga tagubilin mula sa iyo. Mabuti. Ngumiti si Cameron. Humanap ng paraan para palitan ito ng alak na papunta sa Parken Chamber of Commerce. Nagulat si Mahina. Parken ang lugar ni Fabio, at maraming padala. Paano ko gagawin iyon? Ngumisi si Cameron. Hindi ba ang nagsusupply ng masamang alak ay siya ring nagsusupply sa Dungeon Clubhouse? Ibinenta lang nila sa kanila. Dahil pinayagan ni Fabio. Kabanata 2063. Hindi naman siguro sinabi ng may-ari ng Eastgate kay Fabio na kinumpiska namin ang kanilang alak. Ngayong gabi ng 8 PM, ang supplier ni Parken ay nasa Southwest Port. Kung makakarating kami doon bago mag 8 PM at magpanggap na taga-Parken, maaari naming makuha ang bangka upang dumaong sa aming daungan. Pagkatapos ay kukunin namin ang aming kargamento sa Timog Kanlurang daungan at ililipat ito sa kanila. Naisip ni Mahina na ito ay mapanganib. Sigurado ka bang gagana yan? Pagbabayad lang ang iniisip ng mga supplier. Ang kailangan lang nilang gawin ay dalhin ang bangka sa pantalan, ihatid ang kargamento, at tapos na sila. Kinuha ni Cameron ang kanyang tuwalya, lumabas sa batya, at pagkatapos ay ibinalot iyon sa kanyang basang katawan. Sinimulan lang ni Fabio ang pagkuha sa mga supplier, kaya hindi gaanong kilala ng mga taga-deliver ang mga taga-Parken. Kung magpapadala tayo ng hindi pa nila nakikilala, maniniwala sila basta mapatunayan natin na taga-Parken tayo. Samantala, sa tirahan ni Serrano, nang malaman ni Florence na nabigo ang grupo ng mga lalaki na mailabas si Cameron, galit niyang sinampal si Manuel. Di ba sabi mo uobra yun? Bakit hindi? Nagsimulang mamaga ang mukha ni Manuel, ngunit nakonsensya lang siya dahil hindi siya naging maayos, pasensya na. Hindi niya inaasahan na mabibigo ang mga pumatay sa Skull Club. Mayroon silang matibay na plano at alam nilang magaling naman lalaban si Cameron. Maaalis nila si Cameron kung makakakuha sila ng isang grupo ng mga lalaki upang makagambala sa kanya at makakuha ng isang tao na umatake sa kanya kapag hindi niya ito pinapansin. Gayunpaman, nabigo pa rin ito. Binasag ni Florence ang baso sa mesa at naupo sa kanyang kama dahil nagngangalit pa siya. Malalaman niya na tayo ang nasa likod nito. Tumingin si Manuel sa paligid. Mas gugustuhin pa ng mga mamamatay tao mula sa Skull Club na mamatay kaysa sunjitin tayo.
na maaasahan mo. Napatingin sa kanya si Florence. Manuel, ikaw lang ang mapagkakatiwalaan ko ngayon. Ngayong grounded na ako, hindi na ako makakapaghiganti mag-isa, at labas akong nalungkot tungkol doon. Lumuhad siya sa harapan niya at tumangala. Naisip mo na bang kunin ang kapangyarihan mula sa iyong ama? Natigilan siya. Seryoso ang itsura ni Manuel. Ang iyong ama ay hindi sapat na matatag at hindi tatanggihan ang Southern Clan. Kung gusto mo, matutulungan kita. Lagi akong nasa tabi mo. Nang gabing iyon, 7:00 ng gabi, nakatayo si Mahina sa daungan at nakatingin sa bangka ng supplier. Gaya nga ng sinabi ni Cameron, nakakita siya ng ilang lalaki na nagpapanggap na taga-parkan at naninigarilyo sa kanila, kunin ang bill mula sa supplier, at pagkatapos ay pinabalik sila sa ibang bangka. Iyon ang unang beses na pinakitunguhan sila ng maayos, kaya naisip nila na ang mga taga-parkan ay napakamapagbigay. Dahan-daang ibinaba ni Cameron ang likurang bintana. Mahina, nakangiting naglakad si Mahina. Oo, sir. Ay layag ang mga bangka at siguraduhing hindi sila matatawag. Pagkatapos nilang suriin ang kargamento, umalis ka agad. Tanong ni Mahina, ano ang gagawin natin sa alak para kay Parken? Kailangan nating magpadala ng ilang mga regalo sa East Gate. Pagkatapos niyang sabihin iyon, dahan-dahan niyang ibinalik ang bintana. 9:00 ng gabi, huminto ang isang marangyang kotse sa harap ng East Gate na hindi pa umaandar. Binuksan ng bodyguard ang pinto, at lumabas ang isang pares ng stilettos na sinundan ng isang babaeng naka-red dress na may fur scarf. Mukhang natulala ang babae sa kanya. Mahabang kulot na buhok sa isang tabi, at balingkinitan ngunit sexing katawan. Ito ay isang kagandahan na bihirang makita sa isla, at kahit ang mga dumadaan ay hindi maalis ang tingin sa kanya. Kabanata 2064. Pinagbuksan siya ng bodyguard ng pinto sa clubhouse. Ito ay walang ginagawa pa rin. Walang ibang customer maliban sa ilang staff. Naglakad pa sulong ang server. Pasensya na po ma'am. Hindi kami bukas ngayon. Masungit na nilero ni Cameron ang kanyang buhok na ikinagulat ng server. Wala ako dito bilang customer. Nandito ako para makita ang may-ari. Pakisabi sa kanya. May nagpunta upang ipaalam sa kanya at si Mr. Peralta, na nag-aalala tungkol sa kanyang nakumpiskang mga kahon ng alak, ay naging alerto nang marinig niyang may naghahanap sa kanya. Sino ito? Ito ay isang babae. Nagulat si Cullen at nakahinga. Kahit sino ay magiging okay hanggat hindi ito isang Southern. Si Cameron ay naghihintay sa pribadong silid, at si Cullen ay natigilan nang pumasok siya. Napakaganda ng babaeng nakaupo sa sopa na hindi makalimutan ang kanyang mukha. Ang mga lalaki ay naaakit sa kagandahan, kaya nang may nakilala siyang ganoon ay hindi niya maalis ang tingin sa kanya. Lahat ng magagandang babae sa mundo ay makakatanggap ng espesyal na pagtrato mula sa mga lalaki. Kahit na nagkakaroon siya ng mga isyo, nakalimutan niya agad iyon nang makakita siya ng isang babaeng nakakatuwang. Kung pangit na babae yon, malamang mapag-alitan siya. Ngumiti siya at naglakad pasulong. Gusto mo ba akong makita, miss? Tumayo si Cameron at ngumiti sa kanya. Hello, Mr. Peralta. Kaibigan ako ni Miss Serrano. Ang pangalan ko ay Iris Torres, Iris, tulad ng bulaklak. Nagulat si Cullen dahil pakiramdam niya ay may mali sa pangalang iyon. Ngunit nang makita niya ang magandang ngiti ay hindi na niya ito masyadong inisip at agad na nilahad ang kanyang kamay. Hello, Miss Torres, maupo ka muna. Umupo si Cameron at inayos ang kanyang fur scarf. Sinabi sa akin ni Miss Serrano na booming ang negosyo ng Eastgate, kaya pinapunta niya ako dito, pero naging busy ako. Sayang naman at sarado ngayon. Mukhang hindi mapakali si Cullen. Buti na lang naubusan na tayo ng alak, kaya wala na tayong may hahatid na customer. Nagkunwaring nabigla si Cameron. Anong nangyari sa supply mo? Mukhang hindi siya masaya nang banggitin niya ito. Kinumpis ka ng Southern Clan ang aking supply at hindi na ito ibabalik, kaya kinailangan naming isara. Hindi uubra yan, may babayaran kang staff. Ang pagsasara para sa isang araw ay magiging napakalaking kawalan. Pagkasabi nun ni Cameron, nilagay niya yung kamay niya sa kandanggan niya. Mr. Peralta, napakalapit kong kaibigan ni Florence, at narinig ko kung gaano ka-arrogant ang Southern Clan, ngunit hindi ko akalain na makakasali pa sila sa mga negosyo. Dinilaan ni Cullen ang kanyang tuyong lobby at hindi naglakas loob na gumalaw dahil hindi niya inaasahan na ganito pala ka-sexy ang magandang babaeng ito. Para siyang babae na magiging kaibigan ni Florence Serrano. Hinayaan niya ang kanyang pagbabantay, marahil dahil pinunan niya ang Southern Clan o dahil alam niya ang tungkol sa tensyon sa pagitan ni Cameron at Florence.
Anong magagawa natin? Nandito tayo sa kanilang lupain. Ngumisi si Cameron. Ang Southern Clan ay wala. Kapag kinuha na ni Mr. Puzo ang East Islands, hindi na natin kailangang matakot sa kanila. Maingat na sinabi ni Cullen, Miss Torres, hindi mo dapat sinabi iyon dito. Huwag kang mag-alala, kami lang ang nakakaalam nito. Umupo si Cameron palapit sa kanya. Mr. Peralta, pumunta ako dito dahil alam ni Florence na may problema ka, kaya pinapunta niya ako para tumulong. Na-curious si Cullen. Tulungan mo ako. Wala siyang malapit na relasyon sa mga Serrano, kaya bakit bigla siyang tutulungan ni Florence? Kabanata 2065. Kumulat ang mapupulang lobby ni Cameron. Kaaway ng kalaban ko. Sigurado akong ayaw mong maapektuhan ang iyong pananalapi dahil sa Southern Clan, di ba? Nag-alinlangan si Cullen ngunit napailing. Tumawag si Cameron, at pumasok ang ilang bodyguard na may dalang ilang crates ng alak. Inilagay nila ito sa mesa at binuksan ang isa sa mga iyon. Naglabas si Cameron ng isang bote ng red wine. Gusto mo bang tingnan? Kinuha naman ito ni Cullen at nabigla. Ito ay, lumawak ang ngiti ni Cameron. Yung alak na in-order mo. Sa totoo lang, may mga especially iya si Miss Serrano sa Southern Port, at malaki ang naitulong nila. Hindi akalain ni Cullen na ang taong tutulong sa kanya ay si Florence. Nagtaas ng kilay si Cameron. Ano sa tingin mo? Mahusay, perpekto. May pumasok sa isip niya, tapos nanlamig ang mukha niya. Ngunit paano mo ipapaliwanag sa Southern Clan? Ikinulot niya ang kanyang buhok sa kanyang daliri. Pinalitan namin ng magandang kalidad na alak sa peking alak. Hindi nila malalaman. Tuwang-tuwa si Cullen sa hindi inaasahang tulong na ito, kaya kinuha niya ang kanyang mga server na dalhin ang kahon ng alak sa kanyang tindahan, ngunit pinigilan sila ni Cameron. Maghintay ka, napatingin si Cullen sa kanya. Anong problema, Miss Torres? Isang nakakalokong ngiti ang ipinakita ni Cameron. Alam kong gumastos ka ng pera para makuha ang mga ito, ngunit naisip ni Miss Serrano na nagsapalaran siya para makuha ang mga ito sa iyo, kaya kailangan mo pa ring bayaran ang mga ito. Bumaba ang mukha ni Cullen, at nagbago ang kanyang ekspresyon. Anong ibig mong sabihin? Nagbayad ako ng doble para makuha ang mga ito. Ngayon kailangan kong magbayad ng higit pa. Naglakad si Cameron sa mga crates at pinasadahan ng daliri ang selyo. Iyon ang iniisip ni Miss Serrano. Hindi ako gumagawa ng mga patakaran, at kapag nalaman ito ng Southern Clan, pareho kayong magkakaproblema. Tila banta iyon, at sa sandaling iyon, naghinala si Cullen na nahulog siya sa bitag ni Florence. Hindi ito nakakatulong. Sinasamantala nila siya. Naikuyom niya ang kanyang panga at itinaas ang kanyang mga kamao. Ngayong nandito na ang alak, wala nang magagawa si Florence kung tumanggi siyang magbayad. Gayunpaman, kung hindi siya nakipaglaro, at si Florence ay naghukay ng ilang dumi tungkol sa kanya, maaaring sabihin lamang nito sa kanya. Isa siyang tusong babae. Sa huli, kumuha siya ng isang tao na magdala ng isang tseke at sinulatan ito ng $800,000. Ang mababang kalidad na alak na binayaran niya ng doble upang makuha ay nagkakahalaga lamang ng $500,000. Kaya ang pagbabayad kay Florence ng halagang iyon ay upang matiyak na siya ay tumahimik tungkol dito. Inihagis niya kay Cameron ang tseke. Sabihin mo kay Miss Serrano na kung magsasalita siya, maririnig niya kay Mr. Puzo, nakangiting sabi ni Cameron habang hawak ang tseke. Huwag kang mag-alala, lahat ng padala mo ay nandito bukas. Ngumisi siya ng tumalikod at umalis kasama ang mga tauhan niya. Sumakay si Cameron sa kotseng dinaanan ni Mahina at pinabayaran niya ang mga bodyguard, saka umalis. Sa pagbabalik, itinapon niya ang first scarf sa tabi at tiningnan ang tseke na nagkakahalaga ng $800,000. Iyan ay isang mapagbigay na tao. Tiningnan siya ni Mahina sa rearview mirror. Sa tingin mo ba may hinala siya? Hinawi niya ang buhok niya at sumandal sa upuan. Kahit gawin niya, huli na dahil ang mga taga-parka ng unang makakarating sa kanya. Dapat lagi nating gamitin ang iba para turuan ng leksyon ng mga sakam na negosyante at, kasabay nito, magsimula ng hidwaan sa pagitan ng The Serpents at Fabio. Patayin ang 2 ibon gamit ang isang bato. Kabanata 2066. Sa oras na dumating ang sasakyan sa Southern Mansion, karamihan sa mga kasambahay ay nakatulog na. Binuksan ni Mahina ang pinto para kay Cameron, at ang huli ay nagmamadaling pumasok sa looban pagkababa ng sasakyan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na may makakasalubong siya. Madilim ang ilaw sa paligid, at ang liwanag na nagmumula sa bahay ang nagbigay sa kanya ng pagkakataong makita kung sino ang nasa harapan niya.
Bumilis ang tibok ng puso ni Cameron, at nanlamig siya. Nakatingin sa babaeng kulang sa damit na may makapal na makeup, tumahimik si Wayland. Tinakpan ni Cameron ang kanyang mukha ng kanyang kamay, at ang kanyang palad ay puno ng pawis. Nakalimutan na niya na si Wayland ang tumutuloy sa kanilang bahay. Nang makita ni Mahina si Wayland, laking gulat niya na halos umalis na ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Sumugod siya at tinakpan ng jacket si Cameron. Miss, ito si Mr. Goldman. Kaibigan siya ni Mr. Southern. Kumunat ang noo ni Wayland. Pinagmasdan niya ang kalahating takip na mukha ng babae at tumawa. Simula noong nagkaroon ng anak na babae si Mr. Southern Sr. Hindi siya anak ni Mr. Southern Sr. Siya si Mr. Southern. Ako ang manliligaw ni Cameron, sabi ni Cameron, pinalakas ang kanyang boses. Hindi ako pinapayagan ni Cameron na magpakita sa harap ng lahat. Naisip ko na lahat ay dapat nasa kanilang mga kama ngayon dahil ito ay nasa kalagitnaan ng gabi. Tumango si Mahina. Oo, bihirang ipaalam ni Mr. Southern sa sino man na mayroon siyang manliligaw. Tumango si Wayland. Pagkatapos ay tumingin siya kay Mahina at nagtanong, nasaan si Mr. Southern? Hindi pa siya bumabalik. Saglit na natigilan si Mahina bago sumagot, babalik siya kaagad. Mr. Goldman, bakit mo hinahanap si Mr. Southern? Well, may gusto akong itanong sa kanya, sabi niya habang sinulyapan si Cameron. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo, Miss? Pinigil ni Cameron ang nasusuka na pakiramdam at nagpatuloy sa matamis na boses. Pwede mo akong tawaging Iris Torres. Nang matapos siyang magsalita ay sinabunutan niya si Mahina. Lumapit sa kanya si Mahina at sinabing, I'm sorry, Mr. Goldman. Pagod na si Miss Torres, kaya ibabalik ko siya sa kwarto para makapagpahinga muna. Hindi sila pinigilan ni Wayland at hinayaan silang lumagpas sa kanya. Inikat niya ang ulo para tingnan si Iris, at hindi niya alam kung bakit pero pakiramdam niya ay nakita na niya ito sa kung saan. Kinabukasan, nag-aalmusal sina Daisy, Wayland, at Sonny. Nang hindi niya makita si Cameron, kinagat ni Daisy ang kanyang kutsara at nagtanong, nasaan si Cameron? Hindi pa siya nagigising. Natatawang paliwanag ni Sonny, palagi naman siyang ganito. Nasanay na ako, hindi mo siya kailangang alalahanin. Nang matapos siyang magsalita ay bumaba na si Cameron. Nakasuot pa rin siya ng high-collared shirt at mukhang maganda gaya ng dati. Anak mo ba ako? Kung mamamatay ako sa gutom, walang magpapatuloy sa iyong lahi. Ngumuso si Sonny. Sa tingin mo ba iba ito sa sitwasyon ko ngayon? Hinailan niya ang upuan at umupo. Pagtingin sa masasarap na almusal sa mesa, sinabi niya, kaunti lang ang kinakain namin tuwing almusal. Dahil lang sa inyo na puno ng pagkain ang mesa natin sa umaga. Kumunat ang noo ni Sonny. Pwede bang itikom mo na lang ang bibig mo at kumain ng almusal? Naalala ni Daisy ang kanyang pamilya nang makita niya ang kanilang interaksyon. Palagi silang nag-aaway, ngunit ito ay kung ano. Ginawa silang pamilya. Itinaas ni Wayland ang kanyang mga talukap at ngumiti ng makahulugan. Naaalala ko na may dumating para hanapin si Mr. Southern kagabi. Natigilan si Cameron. Inangat niya ang kanyang ulo at sinalubong ang tingin ni Wayland. Tumingin si Sonny sa kanya at nagtanong, sino? Kaibigan ko yon. Si Wayland ay pumunta sa harap at tumambad sa kanya. Akala ko baka sintahan mo si Miss Torres. Bakit bigla na lang siyang naging kaibigan? Bago pa makapagsalita si Cameron ay tinitigan siya ni Sonny. Miss Torres, sino siya? Bakit hindi ko siya nakita kanina? Kabanata 2067. Pagtingin kay Wayland, tumawa si Cameron. Hindi ba normal lang sa akin ang magkaroon ng manliligaw? Tsaka mahiyain siya kaya umalis na siya bago mag-umaga. Tumango ang butler na nakatayo sa likod niya. Pero sir, nagising ako bago magmadaling araw. At wala akong nakitang babae na lumabas ng bahay namin. Lumingon si Cameron at tinitigan siya ng masama, dahilan para mas lalong nataranta ang butler. Ngumiti si Wayland ngunit hindi na nagsalita pa. Si Cameron ay hindi isang taong mahilig magtago ng mga lihim. Mas alam iyon ni Sonny kaysa sa iba. Alam niyang may mali sa nakikitang reaksyon nito, at naging mabagsik ang mukha nito. Nagmamadali siyang lumipat sa ibang topic at nagtanong, nalaman mo na ba kung sino ang tumambang sayo? Not yet. But considering the fact that they had the guts to come to our territory to pick the fight and attack me openly, they must have hired someone from Fabio to kill me. Pinunasan ni Sonny ang kamay gamit ang tissue paper at nagpatuloy. Hindi rin yata nila sinabi kay Fabio ang ginawa nila. May nakuha akong isang bagay sa aking panig, Wayland chimed in. Tumingin sa kanya si Sonny at nagtanong,
Ano ang nahanap mo, Mr. Goldman? Ibinaba niya ang kanyang kutsara at sinabing, mga mamamatay tao sila sa Skull Club, at pamilyar na pamilyar kayo sa taong kumuha sa kanila, si Joaquin ba? Tanong ni Sonny, namumula ang mukha, nope not him. Sabi ni Waylon, it's someone from Miss Serrano's side, natahimik si Sonny. Ilang sandali pa ay umalis na siya sa mesa pagkatapos niyang mag-almusal. Tumingin si Cameron kay Waylon, puno ng hinala ang kanyang mga mata, saan mo nakuha ang impormasyon, Mr. Goldman? Bakit nakakasigurado ka na galing sa Skull Club ang mga killer na yan? Kung tutusin, kahit si Mahina ay hindi matukoy kung ang mga taong iyon ay mula sa Skull Group o ang mga masugid na miyembro ng paksayan ni Fabio. Tsaka laking gulat niya na alam niya rin na ang mga taong iyon ay kinuha ng isang taong napakalapit kay Florence. Baka may tumulong sa kanya mula sa loob. Isa lamang siyang tagalabas, at itinuturing na kapansin-pansin na kaya niyang magawa ang napakaraming mga tanikala sa islang ito. Naglinis ng bibig si Waylon gamit ang panyo pagkatapos niyang mag-almusal. May kaya ako, at nasa iyo kung gusto mong maniwala sa akin o hindi. Tumayo siya at naglakad papunta sa looban. Tumingin si Cameron sa kanyang likod at nag-click sa kanyang dila. Ang bongga ng kapatid mo. Parang Knowles lang yan. Ngayon lang napagtanto ni Cameron kung bakit sila magiging pamilya. Tumawa si Daisy. Hindi mapagpanggap ang kapatid ko. May kaya talaga siya. At saka, sabi ng tatay ko noon na ang kapatid ko ang pinakakamukha ng lolo ko sa tuhod. Nakapatong ang kanyang baba sa kanyang kamay, tumingin siya sa kanya at nagtanong, mayroon kang dalawang kapatid na lalaki, tama ba? Pareho sa aking mga kapatid na lalaki ay namumukod tangi, ngunit sa kasamaang palad, ako ay hindi kasama, sabi niya at ibinaba ang kanyang ulo. Ano man ang kanilang katalinuhan at kakayahan, hindi niya namana ang kalahati nito sa kanyang ina at ama. Humalaklak si Cameron, kasi anak kanila, mayroon kang mas mataas na panimulang punto kaysa sa karaniwang tao, kaya ang kahulugan mo ng mahusay ay kailangan mong maging mas mahusay kaysa sa iyong mga kapatid. Sa katunayan, ang bawat isa ay magkakaiba. Hindi mo kailangang maging perpekto. Maging sarili mo lang. Natigilan si Daisy. Bigla niyang naalala na hiniling sa kanya ni Knowles na maging sarili niya rin. Itinaas ni Cameron ang kanyang mga talukap at nagtanong, anong problema? Iniisip mo ba ang asawa mo? Daisy, natigilan at nahiya na itinuro ito ni Cameron ng lantaran. Gayunpaman, tumawa lang si Cameron at sinabing, ano ang dapat ikahiya? Hindi ba? Nagpunta ka sa islang ito para sa kanya. Sabi ni Daisy, alam kong kilala mo siya. Ipinatong ni Cameron ang kanyang kamay sa kanyang noo at sumagot, hindi ko pa sinabi na hindi ko siya kilala noon. Pero, kung gusto mong dalhin kita sa kanya. Kabanata 2068. Hindi na kailangan. Daisy said decisively, I can't cause him any trouble, I'm okay as long that I know he's fine. Ngumiti si Cameron ngunit hindi kumibo. Mas gusto niya ang date kaysa sa kanyang Waylon kung tutuusin, siya ay isang matamis at maalalahanang kabataang babae hindi lamang iyon, ngunit siya ay maingat at prangka, hindi katulad ng kanyang panganay na kapatid. Kung mayroon siyang nakababatang kapatid na babae na tulad niya, sisirain niya ito sa bawat huling piraso ng Maori na mayroon siya. Samantala, sinusuri ni Knowles ang account ng commune sa pag-aaral. Anak, may narealize siyang kakaiba. Ang ilang hindi kilalang pondo ay itinapon mula sa account ng The Commune sa nakalipas na ilang taon nang ang Serpents ang manguna. Hindi lamang iyon, ngunit ito ay hindi isang maliit na halaga ng pera, ito ay isang $600,000 withdrawal bawat oras. Ipinatawag niya si Jake sa study. Si Jake ang katulong na itinalaga ni Sonny sa kanya. Ibinigay niya ang account book kay Jake at nagutos, kailangan kong tulungan mo akong malaman kung saan napunta ang partikular na pondong ito. Kinuha ni Jake ang account book at tumango Roger that. Pagkaalis ni Jake, nakatanggap si Knowles ng text message mula kay Sonny samantala, sa Parkland Chamber of Commerce. May isang grupo ng mga lalaking nakaitim na nakasuot sa marangyang sala. Nakaupo sa sofa ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may hawak na tabako sa pagitan ng kanyang mga daliri. Siya ay maayos na nakasuot ng suit, at mayroong isang hindi mahahalata na peklat sa gilid ng kanyang mata, na mas lalong naging banta sa kanyang malalalim na mata. Sa ngayon, nakatayo sa harapan niya ang isang gwapong lalaki. Tumutulo ang pawis sa kanyang noo, at pidgel na pidgel ang kanyang hininga. Biglang may pumasok na babae at tumabi sa kanya. Mr. Puzo, ayon sa investigasyon, lahat ng imported na alak ay peking alak na mababa ang kalidad. Hinailan ni Fabio ang kanyang tabako,
at ang usok ay naging dahilan upang hindi makita ang kanyang ekspresyon. Bakit may peking alak sa Park and Chamber of Commerce? Mr. Borge, hindi mo ba iniisip na may utang kang paliwanag sa akin? He was speaking in a calm voice at parang hindi galit. Gayunpaman, naglabas siya ng nakakatakot na aura na nagpalamig sa mga gulugad ng lahat. Si Mr. Borge ay naglabas ng isang panyo gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay upang panasan ang kanyang pawis at sumagot. Hindi ko talaga alam ang tungkol dito, Mr. Puzo. Sinunod ko lang ang utos mo. Itinapon ni Fabio ang abo sa ashtray at nagpatuloy. So, sinasabi mo ba na ako ang humiling sa iyo na mag-import ng peking alak? Hindi iyon ang sinasabi ko. Nanginginig si Mr. Borge na puno ng pawis ang likod niya, at hamina ang boses niya. Ito ang pagkakamali ko. Sumandal si Fabio at inilagay ang braso sa likod ng sola. Matalim ang kanyang tingin habang nagtatanong, alam mo ba kung gaano karaming pera ang nawala sa akin sa pagkakataong ito? Napalunok ng mariin si Mr. Borge at sumagot, I will get the bottom of this, Mr. Puzo. Pangako ko, mas katulad niyan. Kinuha ni Fabio ang isang baso ng alak sa mesa at lumapit kay Mr. Borge. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa kanyang balikat at sinabing, itinalaga kita bilang manager ng Park and Chamber of Commerce dahil may tiwala ako sa iyo. Sigurado akong hindi mo ako bibigwin, pero pira-piraso kita kung wala kang makukuha. Ang mga alligator na iyon sa likod ng aking bahay ay hindi pa nakakatikim ng karne ng tao. Nagyelo ang dugo ni Mr. Borge, at nanginginig siya sa takot. Sabi niya, yes, Mr. Puzo. Huwag kang mag-alala, hindi kita bibigwin. Tinapik ni Fabio ang kanyang balikat at inubos ang alak sa isang lagok. Binitawan niya ang salamin, at nahulog ang baso sa sahig, na nagkapira-piraso. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at saka umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Muntik nang mahulog sa sahig si Mr. Borge. Nanghina ang kanyang mga tuhod, at kailangan niya ng suporta mula sa kanyang mga nasasakupan. Gayunpaman, itinulak niya sila at sumigaw, tingnan ninyo kung sino ang gumagawa nito sa atin. Bilisan mo, sa Yuzo Villa. Si Cameron ay umiinom ng tsaa sa isang pribadong silid. Sa harap niya ay may babaeng tumutugtog ng instrument. Parehong nagbigay ng maaliwalas na ambience ang musika at kapaligiran. Kabanata 2069. Medyo nagulat si Daisy. Nanood siya ng mga musikal, dula, at opera, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakaranas siya ng ganito. Karaniwan, makikita lang niya ito sa isang pelikula o kapag nagsushooting siya ng isang palabas. Kinuha ni Cameron ang tasa at sumandal sa mesa. Ano sa tingin mo? Ang sarap sa pakiramdam, diba? Mayroon kaming masarap na tsaa at isang kagandahan ang nagpapatugtog ng musika para sa amin. Lumingon si Daisy para tingnan si Cameron. Para sa akin, alam mo talaga kung paano mag-enjoy sa buhay. Humigop ng tsaa si Cameron at sumagot, well, we have to enjoy the moment while we live. Napansin kong nainas ka talaga, kaya inilabas kita para tamasahin ang mga tradisyon ng ating isla. Total hindi naman ako papayag na bumalik ka nang wala kang nakuhang anuman sa isla ko. Humigop ng tsaa, sumagot si Daisy, talagang alam niyo kung paano mag-enjoy sa buhay ninyo. Iyon lang salamat sa aking lolo. Humalaklak si Cameron at ikanaway ang kanyang kamay, ang aking lolo ay isang tradisyonal na tao. Palagi niyang tinuturuan ng aking ama na huwag kalimutan ang kanyang pinagmulan dahil babalik kami doon pagkatapos naming mamatay. Pagkatapos lumipat dito, hindi niya gusto ang mga bagay na iyon sa kanluran, kaya itinago niya ang mga ito. Sa islang ito, ang aming buhay ay hindi kasing sigla at kasiglahan ng mga lalaki na nanggaling sa mainland. Gayunpaman, nasa lugar na ito ang lahat ng kailangan namin. Kung wala na ang mga ambisyosong tao, ang lugar na ito ay talagang isang maganda at mapayapang lugar upang manatili. Ibinaba ni Daisy ang kanyang ulo. Bago siya pumunta rito, naisip niya na ang East Islands ay isang mapanganib na lugar na maraming mga bawal. Pagdating sa islang ito, napagtanto niya na lahat ay salamat sa Southern Clan na nagawa niyang tamasahin ang kanyang mapayapang buhay. Kung talagang iniunat ni Fabio ang kanyang masasamang kuko sa East Islands at nakuha ang Southern Clan, mapapanatili ba ng East Islands ang kanilang kapayapaan? Anong klaseng pagkalugi ang mararanasan ng mga negosyanteng iyon mula sa labas na dumating para magnegosyo sa East Islands? Si Florence lamang ay sapat na upang hadlangan ng mga negosyanteng iyon sa kanyang mapagmataas na ugali, lalo pa ang mga makapangyarihang organisasyon. Nakatanggap si Cameron ng tawag sa telepono. Bumangon siya para sagutin ang tawag,
naiwan si Daisy na mag-isa na umupo sa private room. Bigla siyang napatingin sa hallway. Parang may nakita siyang tao, at bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya maialis ang tingin, kahit anong pilit niya. Pumasok si Noel Ace sa private room sa tapat nila. Ang lalaking nakaupo sa private room ay walang iba kundi si Sunny. Nagsalin si Sunny ng mainit na tubig sa kaldero para gumawa ng Rhea habang nagtanong, "So, may napansin ka bang kakaiba sa account book?" Umupo si Noel Ace sa tapat ni Sunny. Habang inaalis niya ang kanyang mga damit, sinabi niya, "Mukhang alam mo na ang tungkol dito." "Oo, pero hindi ko masyadong inisip iyon," sagot ni Sunny habang nagsali ng tsaa sa isang tasa. Ang mga tao ay sakam. Kahit na kumuha sila ng pera sa kanilang bulsa, hindi ako magtataka. Iniisip lang niya kung ano ang silbi ng perang iyon. Ngumiti si Noel Ace at sumagot, "Ang ganda mo talaga kay Joaquin. Pero minsan, hindi maganda ang pagiging masyadong mabait sa iba. Masyadong umasa at mabait si Sunny. Iyon ang dahilan kung bakit magiging laganap ang The Serpents na maaaring walang kahulugan ng pera para kay Sunny. Ngunit kung matagal na siyang gustong ipagkanulo ng mga serpent, may isip ng isang tao. Kung saan mapupunta ang perang iyon. Naiintindihan ko ang sinabi mo." Napabuntong hininga si Sunny. Ngunit napakapagod kung ang isang tao ay nakakakilala ng masyadong maraming mga tao sa paligid mo ay tinatrato ka ng mabuti sa ibabaw, ngunit sila ay nagbabalak laban sa iyo sa likod, handa silang lumaban hanggang kamatayan upang makuha ang kanilang mga kamay sa maliliit na benepisyo. Matanda na ako. Halos buong buhay ko ipinaglalaban ko ang katanyagan at kayamanan, pero wala na akong pakialam sa mga bagay na iyon. Wala naman akong ginagawa kay Joaquin kasi hindi pa niya talaga ako pinagtaksilan. I don't want to push him too hard because I want him to realize that his actions are wrong. By himself, however, if he fails to realize it, wala na rin akong magagawa. Kabanata 2070. Sumimangot si Noel Ace, "Paano kung alam mo na kung saan napunta ang pera?" Humigop ng tsaa si Sunny at tumingin ng matagal sa mesa bago sumagot, "Kung ganoon, hindi na sila pwedeng magstay dito. Ito na ang huling kilos ng awa na ipapakita ko sa kanya." Pagkatapos nito, idinagdag niya, "Oye, tulungan mo akong bantayan ang mga tao sa paligid ng Florence na hinala na ang ilan sa kanila ay nagtaksil na kaita." Kaya lang hindi niya alam. Nakatayo si Daisy sa harap ng pinto. Hindi siya kumatok sa pinto dahil narinig niya ang kanilang pag-uusap. Nang siya ay nag-aalangan, ang boses ng isang waiter sa likuran niya. "Miss, guest ka ba sa private room na ito? May maitutulong ba ako sa iyo?" Napatalon si Daisy sa takot at winigayway ang kamay. "Nope," nagmamadali siyang umalis. Binuksan ni Noel Ace ang pinto. Nakita niyang nakatayo sa labas ng pinto ang waiter, nakatingin sa direksyon kung saan nawala si Daisy na may pagtataka sa mukha. Tumingin siya sa direksyong iyon, at pamilyar sa kanya ang figure na nawala sa dulo ng koridor. "Anong mali?" tanong ni Sunny. Nang may sasabihin pa sana ang waiter, pinutol siya ni Noel Ace, "May naghahanap sa akin dito, tingnan ko muna." Hindi siya pinigilan ni Sunny. Nang makaalis si Noel Ace, lumitaw si Cameron. Isinandal niya ang ulo sa private room. "Tatay." Natigilan siya at sumimangot, "Akala ko ba kasama mo si Daisy? Anong ginagawa mo dito mag-isa?" Laming-galing si Cameron sa paligid at sumagot, "Lumabas lang ako para makatanggap ng tawag sa telepono, at pagbalik ko, wala na siya." "Nakita mo na ba siya?" Napaisip si Sunny at may napagtanto. Noong una, gusto ni Daisy na bumalik sa kanyang pribadong silid. Gayunpaman, siya ay masyadong kinakabahan, kaya tumakbo siya palabas ng gusali. Nang hindi niya alam kung saan siya pupunta, isang malakas na braso ang humilas sa kanya papunta sa isang koridor. Nahulog si Daisy sa dibdib ng isang tao habang mahigpit na nakapulupot sa kanya ang dalawang malalakas na braso. Natigilan siya saglit, at isang buntong hininga ang umalangaw-ngaw sa kanya. "Napaka-clumsy mo pa rin. Paano kung masama akong tao?" Itinaas niya ang kanyang ulo, at ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Alam kong ikaw iyon." Hinaplos ni Noel Ace ang pisngi niya. "So, hinahanap mo ako. Kahit alam mong delikado." Ibinaba niya ang kanyang ulo. Noong una, wala siyang planong makita siya. Gayunpaman, hindi niya napigilan ang pagnanasa nang sa wakas ay nakita niya ito. Hinawakan niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay at nagtanong, "Daisy, bakit ka pumunta sa East Island?" Tiningnan siya ni Daisy ng mahinahon at sumagot, "Alam mo ba kung ano ang iniisip ko noong sinabi nilang nawawala ka?" Itinoon niya ang tingin sa kanya at nagtanong, "Ano iyon?"
Iniisip ko na kahit patay ka na, gusto kong makita ang bangkay mo. So I came to the East Islands, sagot niya sa mahinang boses. Natahimik sandali si Knowles, tapos bigla siyang tumawa. Kaya nandito ka para malaman kung patay na ako o hindi. Hindi siya sumagot. Hinawakan ni Knowles ang kanyang mga labi, pinahiran ang kanyang lipstick sa kanyang makinis na balat. Mukha siyang kaakit-akit habang sinasabi nito, hindi ka ba mabibiyudo kung patay na ako? Nang matapos siyang magsalita ay sumulyap siya sa tiyan nito at nagpatuloy sa, hindi pa nga ako nagkakababy sa iyo. I would be very sad kung mamatay lang ako ng ganon. Natigilan si Daisy at tinulak siya palayo. Nanginginig ang boses niya sa sinabi niya. Tigilan mo na ang pagpapatawa sa akin. Alam mo ba kung gaano ako nag-aalala? Hinawakan siya ni Knowles sa kanyang mga braso at hinigpitan ang yakap. Hininaan niya ang kanyang boses at sinabing, alam ko. Kaya sisiguraduhin kong mananatili akong buhay kahit anong mangyari at babalikan kita. Ibinaon ni Daisy ang sarili sa dibdib nito at tumahimik. Magkayakap silang dalawa. Bagamat isang tahimik na yakap lang, it was worth 1,000 words. Akala niya matutuwa siya o kaya ipapagalitan at susuntukan siya kapag nagkita sila.